natin ang Twin Flames card. Ito yung reading. Tingnan natin kung ano ang pinabalak sa inyong ng iyong kaaway. So, I feel gantimpala, to be honest with you. Siguro malapit mo na makamit yung inaasam mo, guys. I feel na gusto yun ng karma reading. Okay. Pero tinan muna natin to, guys. Kasi si karma saka siya lalabas kapag nangyayari na yung bagay na yun. But we will see. So far, kung sino man yung kaaway mo, wala siya magawa. Wala siya matinong trabaho. Okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. Siguro kung sino man tong kaaway mo, nagpapasikat siya sa social media sa ngayon. At ito yung tao na focus sa ngayon sa kanyang buhay, sa kanyang pinagmamalaki. Pero, tayo may narinig tayong tahon ng aso, I think, kung ano yung binabalak niyang gawin sa inyo, definitely siraan ka, awayin ka. Pero I don't feel na nandun ka sa away na stage. Kasi, based on sa narinig natin sa background, walang nag-bark back. Okay. So, anyway, I feel na sa ngayon focus ka sa iyong trabaho despite of whatever this person has been doing to you. Actually, na-sense ko na masakit sa ulo yung energy. Can be, gusto ka niyang bigyan ng problema, gusto niya magkaroon ka ng anxiety issue, problem, at ayaw niyang guminhawa yung iyong buhay. Yun nasa sense ko. So anyway, let's see what we have here. I feel na kung sino man itong kaaway mo, he or she is an illusionist, okay? So, anyway, yung balak niyang gawin is, you know, feeling din talaga siya makalapit sa'yo or kung may ginagawa man siya, pinoprotektahan ka ng Diyos. I feel na kung meron man siyang binabalak sa'yo, agad mo nakikita yun sa panaginip mo so that you will be protected at saka iwasan mong gawin yung mga hindi dapat gawin, okay? So, itong tao na to, gusto niyang bigyan ka ng problema. So, yung plot niya na gusto niyang gawin against sa'yo is magtanim siya ng tao sa iyong buhay na magbibigay sa'yo ng problem or traumatic issues, okay? Kasi kung sino man to, galit siya sa'yo kasi nakita ka niya na focus sa yung work at saka masaya ka siguro sa ginagawa mo sa ngayon. Kaya yung plano niyang gawin is bigyan ka ng problema. I feel na some of them, they could be your toxic friend or maybe someone na talagang may nangyaring history na sa inyo before. So, yung balak niyang gawin, if this is your old friend, this person wants to come back to you, but it's not going to give you anything good kasi gusto lang niyang bigyan ka ng kamalasan sa buhay. Gusto ka lang niyang pahirapan. Pero, tignan mo yung nangyayari, parang pinipigilan siya ng Panginoon kasi pinoprotektahan ka ng Diyos against whomever this is. Lesson that we have is this one, okay? So, kaya pala tong hater mo, nagbabalak na bumalik at sirain yung buhay mo kasi maybe some of you, you do have already a person at maganda na yung nangyayari sa yung career. Kung hindi pa yung nangyayari, baka ito yung kanyang perspective na maganda yung iyong buhay, balanse, at yung balak niyang gawin is sirain yung mga bagay na meron ka sa ngayon.
Next that we have is this one. So, I'm sensing here na yung balak niyang gawin sa'yo is definitely parang gawin kang materialistic, okay? Na hindi ka makontento. So, I'm sensing na baka pumunta siya sa inyo as a friend or something like that at goyohin ka na bumili-bili ng mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan. At mapupunta ka dito sa mawalan ka ng money dahil sa bili ka ng bili. So, might as well, guys, be careful on what you buy. Kasi with the gift being here, so yun nga, balak yung gawin, magkaroon ka ng friend na magikahit sa'yo na gumastos. So, iwasan mong mapagastos. Next that we have is this one. So, ito rin yung balak yung gawin sa'yo is kinda like, mag-illustrate talaga yung buhay mo. This person could be somebody who's into, iba siguro sa kanila into dark magic can be, and they can be, summoning evil entities to brainwash you, maybe to buy things that you don't need, as you can see here. So, iwas mo na kayong bumili sa ngayon, kasi gusto niya mangyari is mawalan ka ng pera, at saka malungkot ka sa iyong buhay. Magkaroon ka rin ng financial problem. Kasi this person is manifesting, downfall in your life at saka problema rin sa iyong buhay. So, whomever this could be somebody who definitely curses, to be honest with you. So, might as well maging malapit kayo sa Panginoon para, maprotektahan kayo sa kung ano man ang ini-ilwish sa inyo ng taong ito. So, ito yung gusto niya mangyari na pigilan ka na ma-achieve mo yung goal mo, to be honest with you. Kasi ayaw kanya na maging proud, okay? At saka gusto niya sanang mangyari yung mga di magagandang bagay sa'yo. Gusto rin niya magkaroon ka ng traumatic experience para hindi mangyari yung mga ginagawa mo. So, anyway, ito yung balak niyang gawin is batikusin ka, kaya pala minarinig tayong taon na aso sa background kasi patuloy siyang naninira sa'yo. I feel here as well na ayaw niya kasi na patuloy mong ginagawa yung work mo. Gusto ka niya ma-discourage and so on. So this is definitely your hater that's really plotting these things to you. So we got the twin flames here and it says yin yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other. So isa rin sa kanyang binabalak guys ay maglagay na negative comment sa ginagawa mo. Siraan kanya. Okay, I feel here with the balance being here kasi maybe this person is assuming na ang balance ay yung buhay. Maybe this is somebody that's jealous of you kasi balance yung buhay mo. Siguro yung buhay niya ay hindi. Okay, anyway, tignan natin kung ano pang meron dito. So, we have this one in reverse. We also got, the best of friends but it's in either way. So, yung balak lang gawin talaga ay magtanim ng tao sa iyong buhay na talagang bibigyan ka niya ng problema sa iyong buhay. So, ingat kayo dun guys. If ever you're single, maybe this person is plotting to send you a partner that will give you problems. So, be careful. Huwag kayong padalos-dalos sa relasyon, okay? Next that we have is this one. Is the Y, but it's in reverse. We also have the fake, so fake friend. Yung balak yung gawin, so maybe fake comments din. Kung magko-comment man yan, walang katotohanan, kasinungalingan. So we also got good times in either way kasi ayaw niya ma-achieve mo yung gusto mong marating, okay? Lesson that we have is this one. So, ayaw kanya talaga maging achiever. I'm not sure kung anong problema ng taong ito guys sa yung hater. Pero parang siya may crab mentality issue, Kasi hindi ko naman na-sense dito guys na may nagawa kang mali sa kanya. I'm sensing na this is more likely somebody na may problema sa pag-iisip.
Okay? Kasi this person should be happy about people na may na-achieve sa buhay. So, instead na maging masaya siya, maging supportive, naninira pa siya ng tao. Okay? So, kung may kanyang kang kaibigan, mind as well na iwasan nyo guys, kasi hindi maganda yung ganito. Anyway, tinan natin kung ano pang meron. I'm sensing na sa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Okay, gusto ka niya talagang pabagsakin at gusto ka niya mapag-iwanan din. Okay, with regards sa career matters. At gusto niya maging madrama yung buhay mo at toxic. So, anyway, kaya ka pala niya pinag-iinitan, guys. Kasi mabuti kang tao. Okay? At yung balak niyang gawin talaga is guluhin yung iyong money, as you can see, or yung iyong abundance. Kasi sa ngayon siguro meron kayong abundance. Okay? So, yun nga, gusto yung sirain yung balance. Kasi sa ngayon, ganito yung energy na pinapakita nyo kahit dun sa main card mo, nakalagay ay balance. Okay? So, yun yung gusto niya mangyari para mawalan ka ng gana sa ginagawa mo at iwasan mo nang gawin yung bagay na nagbibigay sa'yo ng money. Okay? Ito rin yung balak niyang gawin is, magkaroon ka ng haters. So, maybe this person is definitely planning na maging outcast ka, mapag-iwanan ka, at saka isipan ka na masama ng mga tao, magkaroon ka ng mga haters, etc. So, yun yung balak niyang gawin. Okay? So, naseso talaga gusto yun ng karma, guys. Okay? Let's see about their karma. Kung anong meron. Okay, sabi ng mga anghel, di pa to nangyayari, so wala mo ng karma. Kasi saka lang dumarating si karma kapag nagawa na niya tong mga bagay na to sa inyo, guys. Okay? So, anyway, that's it, guys, with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your situation, and God bless all of you. Sa pumili ng hammer card, dito niya reading. Tingnan natin kung ano yung binabalak gawin ng iyong tao sa inyo. I'm sensing na naguguluhan siya. Actually, na-sense ko na masakit sa ulo yung energy. I feel whomever this is, they are definitely toxic. At hindi ko talaga gusto yung kanilang vibe. I'm sensing kaagaw sa trono. So, itong tao na to, may binabalak siyang masama. Pero din siyang pinapatrabaho, yun na sa sense ko. Siguro meron siyang kaaway with regards sa position, sa work. I'm not quite sure if this is you. Kasi syempre natanong mo, kaaway mo. So, nakita niya kasi guys na kaagaw ka niya sa pwesto. Maybe sa inheritance, maybe sa promotion, or kung ano man yun na kanyang ina-eyeball na gusto niya makuha or marating. Okay? Anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na maraming tao natatauhan na about this person at saka actually, lumilinaw na yung lahat. Maybe this is somebody na nagkakalatan chismis or talaga ni-distort na yung isipan ng mga tao. I'm sensing ahas yung vibe. So, nabubuking na siya, guys. Kaya yung ginagawa niya is, siguro kaya ka nandito kasi baka may masama na siyang binabalak. Pero tingnan natin, okay? Clarify muna natin.
I'm sensing yung kanta na if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. Siguro ito yung mini-wish mo kasi I'm sensing na malungkot ka kasi to be honest with you, marami na siguro siyang nagawang kalokohan. Kaya siguro nangyari dito, isasira na yung kanyang reputasyon or maybe wala nang naniniwala sa kanya dahil sobra na siyang toxic, okay? So, ito yung gusto niya mangyari na ito niyang i-get yung attention ng mga tao kasi as I told you, sira na yung kanyang reputasyon at baka hindi na siya napapansin. At dahil dito na hindi na siya pinapansin, nalulungkot siya, kaya yung binabalak niyang gawin is definitely magpapansin. Okay? Next that we have is this one. So, I'm sensing na nag-isip siya ng paraan sa ngayon kung paano bumalik sa kanyang trono or paano niya ma-achieve yung gusto niyang ma-achieve. With the chosen card being here, ibig sabihin lang nun baka tungkol to sa promotion. Okay? Gusto niya siya yung maging chosen or manalo ng promotion. So, yun yung iniisip niyang idea kung paano yun makuha. Kasi sa ngayon, ito yung kanyang nararamdaman na walang pumapansin sa kanya, na maraming nagagalit sa kanya. Marami siyang, I feel nakaaway, honestly. So, yung binabalak niyang gawin is, kung sino naman yung kaagaw niya sa trono, gusto niya siguro sampahan ng kaso para makulong, para siya naman yung stagnant. Or pwede rin magkalat ng chismis about dun sa tao na kanyang tina-target, okay? So anyway, yung masama niyang binabalak guys, okay? Mag-ingat kayo lalo na kung meron kayong jowa. So iba sa kanila, balak nilang mang-agaw ng jowa na may jowa. Okay? Baka naman tungkol to sa, let's say, about sa love life din. Hindi lang sa promotion, gusto nila maagaw yung tao na inaasam nila. Kaya sila magpapapansin, okay? So, yung balak nilang gawin, kung sakali man about yun sa pang-aagaw ng jowa, balak nila na maging close sa iyong tao, okay? Para magkaroon ng third-party situation sa iyong relasyon. Kung di man ganun yung case, kung wala man siya interest sa iyong tao, siguro balak niya na magkikait ng tao na magbabag sa iyong, karelasyon. Para magkaroon ng third-party situation. Kasi ito yung nakikita niya siguro na meron kang karelasyon at gusto niya maging mag-isa ka na lang. Okay? So, itong tao na to talagang no-control niya yung iyong buhay. So, ito yung balak niyang gawin na with the connected being here na bigyan ka ng problema, bigyan ka ng tao sa iyong buhay na magbibigay sa'yo ng problema, magkocontrol sa iyong buhay. I feel na magkakaroon na iyong issue kapag, pinagbigyan nyo yung Trojan horse. So, anyway, with that chat and here. So, anyway, I feel na gagawa ng paraan ng Panginoon na malayo ka sa taong ito. Kasi, kung sino man siya, I feel na ito yung tao na nagpapanggap na leader or pwede rin paano siya may pagka-bossy, siguro may connection siya, and so on. Yun nga, gagamitin niya yung kanyang connection to give you a problem. Yun yung balak niyang gawin. Okay? Kasi nakikita niya sa ngayon na paangat ka at may potential din na ikaw yung ma-promote, ikaw yung mapili. Kasi you have that gift, you have that talent and everything. So, itong tao na to, definitely this person is insecure of you. Kaya, naglalaro siya ng madumi. Okay? Para makuha niya yung gusto niya. Kasi, yun nga, ito yung nangyayari sa'yo sa ngayon. Siguro, mas gusto ko ng mga tao kaysa sa kanya. I feel na yung ibang part dito, more on politic field, to be honest with you.
ito yung nangyayari na gusto nila actually masira yung image mo para mawalan ka ng mga tao na talagang tumatangkilik sa'yo. Tapos with the good news. Kasi if yun na dire-diretso yung magaganda nangyayari sa yung buhay. Next na 3 half is this one. And kaya ka pala niya pinag-iinitan, guys. Kasi first of all, you could be a person that do have a mission work here on earth. You could be working for God, honestly speaking. And ito mga haters mo, guys, they could be working for evil. And that's the reason why ito yung ginagawa niya na pinag-iinitan ka, binibigyan ka ng problema, and so on. Kasi I feel here, guys, so meron ka magandang vibe na mapagmahal ka. At saka isa rin yung sa dahilan ba't ka nagugustuhan ng mga tao, tsaka maganda yung reputasyon mo. Compare mo naman sa reputasyon ng kusino man ito, guys. Na-sense ko talagang sira-sira yung kanyang reputasyon. Baka naman kasi, guys, marami nakakaalam na masasama niyang ginagawa behind the scenes. I have a feeling, guys, na may ginawa na siya. Okay? And anyway, ito yung pinili mong card, which is the hammer. It says your sabotage, rebuilding, interrogation, repetitive, persistent, and working on it. So, I'm sensing, guys, na yung balak niyang gawin is sabotage yung ginagawa mo, yung work mo, kasi you could be somebody who's rebuilding, okay, with regards sa money, reputation, and so on. So, gusto niyang gipain lahat na meron ka. I feel kinda like a lot of hatred in this person's energy. I'm not really quite sure kung ano nangyari, kung ba't ka ito ginagawa, but I kinda like feel na na-intrigue siya sa'yo. Okay? At isa rin sa kanyang dahilan, kaagaw ka niya. At saka isa rin sa dahilan ay dahil mabuti kang tao at siya ay masamang tao, kaya kanya pinag-iinitan. Maybe you guys met each other in this lifetime kasi maybe you're showing this person of whom she should be or he should be. Okay? Ayun, instead na magbago siya, na-intrigue siya, tsaka gusto kanyang papagsakin. Sad to say. So we got for you with love. So anyway, kaya ka pala tinatangkilik, guys, kasi bawat gawin mo, guys, may kasamang pagmamahal yun sa iyong kapwa. We also have the issue here in reverse. So ibig sabihin na wala kang issue talaga. Naturally, you are a loving person. We also have the guilt in reverse. We have the mess, okay? Itong taon na to may nagawa na siyang mali noon. At yung masaklap dito, guys, hindi niya naramdaman yung guilt, okay? Siguro siya yung tao na hindi umaamin ng pagkakamali, okay? So, you also have the week in reverse. So, I feel here na yung binabalak niyang gawin definitely is to mess up with your life. At saka hindi lang yun. Gusto ko niya maging weak. Ayaw ko niya maging in power. I feel na gusto rin niya maging in poverty ka, guys. Okay? So, anyway, let's see what else do we have here. I feel na hindi siya magbawagi, to be honest with you. Nasense ko yung kanta na Thank You for Loving Me. Siguro ito yung mensahe sa'yo ng iyong mga fans or yung mga tao na natulungan mo na talagang na-acknowledge sila yung pagmamahal mo, yung effort mo, to be honest, okay? So, I really sense ang kusong-gusto ka talaga ng mga tao compared to whomever this is. Ito yung gusto niyang gawin, na bigyan ka ng problema with regards sa iyong trabaho. Kasi sa ngayon, as you can see here, maganda yung focus mo with regards sa iyong work, as you can see here. So, gusto niya maging imbalance sa iyong buhay, gusto niyang guluhin, gusto niyang hindi ka maging happy sa iyong buhay, hindi ka rin maging at peace, okay? So, I'm sensing with this one here, okay? So, I'm sensing na kung naman ang binabalak niya, kung magkalat man niya ng chismis and so on, I would say na alam na ng mga
mga tao yung katotohanan. And that's also the reason why kung ba't walang naniniwala sa kanya. Next that we have is this one. So, ito yung gusto niya mangyari na hindi mo ma-achieve yung goals and dreams mo. Gusto niya lumayo ka sa yung trabaho. As you can see here, mag-resign ka, mag-quit. Kasi nakita ka niya nasa trono. So far naman, with this in reverse, I would say na sasan this is somebody na nagkalatan ng chismis about you. Tingnan nyo, sirain yung reputasyon mo, pero hindi nangyari, okay? So, yun nga, nalulungkot siya about it, na instead yun nasira yung sayo, nasira yung kanyang reputasyon. Tingnan naman natin yung kanyang karma kasi napansin ko lang na feeling ko talaga may ginawa na siyang kalokohan. Kasi compare dun sa number 1 option, hindi ko kasi na-sense na nangyari na yun. And this one, I feel siguro yung ibang plot baka nangyari na. So if ever that's the case, we'll see about this person's karma. Another shuffle they mentioned to me. So, I really sense na hindi nila mapapabagsak yung iyong pangalan, lalo na if you already built up a good reputation. Nasense ko talaga yung lungkot na energy dito, honestly speaking. Okay, nasense ko rin guys sa merong grupo na masasamang tao. I feel na it's not only this person who's doing it. A group of people, honestly speaking. So, I'm kinda like feeling since marami sila. Try kayo mag-search ng iba pang pile. Kasi feeling ko with regards sa card na to, ito siguro yung parang mastermind ng lahat ng mga nangyayari sa'yo. So, inirealize ko na yung kanilang karma. So, they will definitely be broken-hearted na hindi gumagana yung bawat gawin nila sa inyo. Kasi yung kanyang karma rin, lalo niya makita na nag-stay ka sa iyong trabaho at saka patuloy ka sa ginagawa mo. Okay? Isa sa kanyang karma rin siya yung mawawala ng work as you can see here. At saka, if nalalabas yung kanyang baho, hindi siya makita ng mga tao as somebody na mabuti. Hindi rin siya nakita ng mga tao as someone na wise. Okay? Talagang ang negative ng kanyang reputasyon. Honestly speaking. So, to be honest with you guys, kung nakakalat man siya ng chismis, actually, wala siyang madidistort yung mind, okay? Kasi buo yung isipan ng mga tao about sa katotohanan. At dahil dito, siya yung nasiraan ng reputasyon. Siya yung magiging hindi at peace. Siya yung masasaktan kasi marami siyang haters. Marami nagalit sa kanya dahil naging against sa'yo. Okay? Kasi alam ng mga tao na mabuti kang tao. Okay? At isa rin sa kanyang karma, guys, yun nga, wala siyang mauuto. Yung mga tao talagang, grounded. Alam nila yung perspective nila about you. Kilalang kilala ka nila. Kaya kahit anong gawin nila, hindi madidistort yung kanilang mind, yung mga tao na talaga sinasabihan nila ng kung ano-ano. So, yun nga, sira yung kanilang reputasyon. Isa rin sa kanilang karma, guys, mayroong magbe-betray sa kanila. As you can see here. Tsaka, nasa betrayal na to, malulungkot sila. Isa rin sa dahilan kung ba't hindi sila maka-achieve ng kanilang dream kasi hindi sila maka-move on sa betrayal. At hindi lang yun, dahil sa betrayal na yun, hindi nila na-achieve yung gusto nilang ma-achieve. Masaklap ba, guys? Okay? Kung sino man yung nag-betray sa kanila, isa to sa kanilang actually kinakasama or pwedeng kasama nila sa party, kasama nila sa actually masasaya mga memories, okay? At masakit yun talaga sa kanila na yung mag-betray pa sa kanila is yung ka-close nila. And with regards sa fate or sa star, being in reverse, ibig sabihin lang nun, hindi sila aangat with regards
regards sa kanilang reputasyon. Hindi sila sisikat because of the reason that they do have a negative reputation. Okay? Whether they like it or not, kung sumikat man ang konti na fans, yung mga nauto, pero napaka-konti guys, mas marami yung naniwala sa katotohanan. Anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na healthy choices card dito niyo reading. Tingnan natin kung ano yung binabalak na masama sa inyo ng iyong kaaway. Okay, sabi nila mag-less muna tayo. Right away nabanggit sa akin ng mga anghel na kung sino man tinatanong mo sa akin, they are definitely an evil karmic. Have you na gusto mo agad ng karma reading? I feel na wala pa rin pagbabago sa kanyang buhay. I'm sasa lilitisin siya ng mga tao. Kasi I feel na kung sino man to guys, nagmamarunong siya masyado. Feeling niya siya yung boss. I feel na masyado siya talaga mapagmataas. At kayo naman ay mapagkumbaba. I-clarify natin yung cards. I feel na marami naiirita sa kanyang pag-uugali. Na-sense ko rin guys, hindi siya mapagkakatiwalaan. Na-sense ko rin yung betrayal energy sa kanya. Okay. So, tinan natin kung anong meron. So, yung masama niyang binabalak is, yun nga, magsimula ka muli. So, ibig sabihin lang nun, yung masama niyang binabalak is kung meron ka man something na nangyari sa iyong buhay, gusto niya itigil mo yun. Gusto niya mag-start ka uli sa umpisa. Para malungkot ka. I feel na yung may galit na energy dito. Parang siyang nag-i-ill wish. Okay, yun yung nangyayari. Lesson that we have is this one. Isa rin sa kanya masamang binabalak sa'yo is maubos yung iyong yaman. Na magkaroon ka ng depression about sa pera and so on. Kaya ayaw kanya magkaroon siguro ng work, to be honest with you. Gusto niya kasi siya lang yung mataas, okay? So ito yung dahilan kung bakit marami naiinis sa kanya kasi nga masyado siyang ma-pride. Okay? At saka mapagpanggap siya. Maybe ito yung tao na napapanggap na mabuti pero hindi naman talaga siya mabuting tao. Okay? Ito yung tao na salbahe. Actually, yung masama rin yung binabalak. Mag-ingat kayo guys kasi balak niyang kung babae man kayo, anakan ka, and so on, para magkaroon ka ng problema. Kaya para maging stagnant yung energy. O hindi man siya yung gagawa nito, baka magpadala siya ng tao na ito yung gagawin sa'yo para mapilitan ka na maalis sa trabaho. Pwede rin yun. Tapos, yun nga, pilitan ka maging loyal kasi nagkaroon kayo ng baby with that person. At magkaroon ka ng problema dito. Tapos, kung sino man yung ilagay sa'yo na tao, bibigyan kanya ng problema kasi ilalagay kanya sa third party situation.
Okay? Ito kasi na tao na to, you know, feeling niya, kontrolado niya yung lahat, feeling niya kaya niyang baguhin yung iyong buhay na maging masama yung buhay mo at magkaroon ka ng maraming problema. Sa energy nila may pagkaano sila kontrabida, honestly speaking. Anyway, with this one, and kasi I feel here guys na talagang ganito yung energy mo, talagang deserve ka na magkaroon ng loving na tao sa iyong buhay. And you could be somebody that's inspiring others. You could be somebody who's actually working for God. The inspire here, yung mission mo siguro is mag-inspiration ka ng mga tao. Siguro you could be a teacher, a preacher. Okay, and yun nga, gusto niya talaga sirain yung iyong buhay. Maybe this is somebody na they work for evil. Kaya ganito na lang yung tingin niya sa'yo talaga na gusto ka niyang pabagsakan. Kasi kahit dito pa lang, nasense ko talaga yung negative vibe na energy about dito sa yung hater, okay? So, ito yung balak niyang gawin na magtanim ng tao sa yung buhay na akala mo itutulong sa'yo at akala mo na magbibigay sa'yo ng eternal love. Okay? Pero yung pala, magbibigay lang sa'yo ng kamalasan or ng problema. Okay? Balak niya na magtanim ng anak, okay, sa'yo para magkaroon ka ng problema. So, we got authentic and this one. So, I feel ito yung gawain mo na you could be a truth speaker at ikaw siguro ay tumutulong sa iyong kapwa. So, definitely, whomever your hater is, this person definitely works for evil. Okay? Kaya pinipigilan niya na gawin mo tong bagay na to kasi alam niya na nakakatulong ka sa iyong kapwa. Next that we have is this one. So, ito yung dapat mong gawin is maging introvert. Okay? Tsaka, umiwas muna kayo sa pagde-date kasi yung balak yung talagang gawin is bigyan ka ng lover to actually put you in a trap na magkaroon ka ng baby with the wrong person. Tapos yung person na ibibigyan ka ng problema, lalagay ka sa third party situation, ubusin yung yaman mo, and so on. So, we got a healthy choices card. It says here, making healthy choices in love and in life. Self-love, self-care, and being happier. So, siguro yung nakapulot ng pile na to guys, or nakapili, is someone na, you know, single sa ngayon, at balance ka sa iyong buhay. Kaya yung naisipan yung gawin na balag gawin sa'yo is magtanim ng tao sa iyong buhay na magbibigay sa'yo ng maraming problema. So, tingnan natin kung ano pang meron dito. So, we have this one here. You also have the 5. So, yung balak niyang gawin sa iyong buhay is definitely bigyan ka ng pagbabago na hindi maganda sa iyong buhay. Bibigyan ka niya ng tao na akala mo, siya na yung the one with regards sa love life, yung pala ay mamalasin ka. The best of friends in either way, and we also have this one in either way. So, might as well, wag ka magpapasok ng bagong tao sa iyong buhay. Kasi, if ever this is not about lover coming in, it could be about a friend na gusto maging friend ka, pero bibigyan ka lang niya ng mga problema. At saka isa rin sa masama niyang binabalak if ever this is somebody who's into cursing na, you know, magkaroon ka ng mga bagay na cursed. Maglalagay siya ng tao na siguro nangungulam kasi nakita natin yun dito. Tapos, yun nga, para makapasok yung maraming curse sa'yo. So, anyway, tinan pa natin kung ano pang meron. So, sa ngayon, wag muna tayong tumingin ng karma kasi flat pa lang to, hindi pa siya nangyayari in actual. Yung mapapayo ko lang guys is definitely mag-ingat kayo at wag muna kayo maging open with regards sa pag-accept ng love sa ngayon kasi delikado. At ganun din sa pag-accept ng mga bagong kaibigan.
Another dimension to me. I feel na malungkot ka kasi siguro until now you are single tapos ganito pa yun nangyari, okay? Yun nga, balakan niya talaga magtanim ng tao na hindi actually stable with regards sa money. At with the Emperor in reverse, obviously hindi siya mature na tao, hindi siya upright na tao. At ito ay karmic as we can see here na dapat mong iwasan. Ngayon, to be honest with you, pinoprotektahan ka ng Panginoon. God is definitely giving you signs about it. Kasi sa ngayon, maayos yung iyong buhay. As you can see here, and you know what you deserve. You deserve somebody who's definitely loving and caring. And with the moon being here, yung suggestion din ng mga anghel is mag-introvert ka. Okay? Para kung may plano ka man na gawin, actually, hindi ang pipigilan ng kung sino man tong si hater, yung balak mong mangyari sa iyong buhay. Okay, so anyway, that's it guys with regards sa iyong reading. So mag-ingat kayo please. And God bless all of you. Sa pumili ng chaser card, ito yung reading. Sabi nila mag-cleanse na muna tayo, so just go ahead and cleanse. I feel yung balak nilang gawin guys is maglabas ng iyong baho sa social media. Para walang tumangkilik na yung mga produkto. Or kung naman ang ginagawa mo sa ngayon. Pero I really feel here na yun nga, plano nila talagang wasakin yung iyong buhay, yung iyong reputasyon. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel na matagal na nila tong tinatago. Yung baho mo is what I sense. Naghanap na sila ng pagkakataon kung kailan nila ilalabas yung bagay na to. Pero I'm really sensing here na pinipigilan sila actually ni God na mag-post. Another dimension to me. So, anyway, ito yung balak nilang gawin sa'yo, okay? So, behind the scenes, habang nag-work ka, may ginagawa silang kalokohan. So, doon tayo magpo-focus. Ngayon, we got a protection and stubbornness here. So, I'm sensing na yun nga, pinoprotektahan kayo ng Panginoon from this person. At saka, yung ginagawa rin ng Panginoon is actually, meron mga signs na binibigay sa haters mo. At sinasabi na wag niyang gawin yung mga bagay na yan. Pero yung problema is ayaw niya makinig sa sinasabi ng Panginoon sa kanya. So, I feel na baliktad, yun ang nasa sense ko. I'm not quite sure why. So, isa rin sa kanyang pinabalak is bigyan kanya ng sakit. Bila sumakit yung throat chakra ko dito, so I think na pinupuntirya niya yung iyong throat, okay? So, itong tao na to siguro minamanifest na magkaroon ng problema yung throat chakra mo so that you won't be able to do what you're doing. Kasi, as you can see here, baka yung work mo may kinalaman sa voice, okay? So, yun nga, minamanifest yan na magkaroon ka ng issue sa iyong throat, okay? Para
mawala kung ano man ang pinagkakabalahan mo at maging stagnant ka with regards sa iyong career. Kasi sa ngayon, with the blessing and royalty here, ganito yung nangyayari sa iyo sa ngayon, na I feel like you're destined to be rich one day or popular even. Siguro kayo ay influencer, to be honest, or you could be using your voice para magkaroon ng pera. Kaya yung atake sa inyo is sa throat, okay? So mag-ingat kayo sa intake ng foods, to be honest. Anyway, next thing that we have is this one, kasi ito yung energy mo is go-getter ka sa ngayon. And I really feel na ito yung balak nilang gawin is controlling ka. Okay, I feel na pinapatrabaho ka rin nila, which means na may inasay sila na tao na kulamin ka. I think na talagang pinupuntirya yung kalusugan mo, lalong-lalo na sa throat, kasi yun naramdaman ko dito na energy, okay? So, anyway, I feel here as well with this one. So, I think that nag-i-wish talaga sila sa inyo na manakawan ka and so on. So, mag-ingat ka rin sa mga tao sa paligid kasi binabalak talaga nila na nakawin ka, kulamin ka, kontrolin yung buhay mo kasi ito nga yung nangyayari na paangat ka with regards sa yung career at saka di ka nila mapigilan sa pagiging achiever o kaya sa ginagawa mong work sa ngayon. So, speaking of curse, ito yung balak nilang gawin na kulamin ka. Okay? So, we got a connected being here. So, I think na meron silang kakilala mo na they are working behind the scenes, to be honest. So, malungkot na sense ko dito na kamag-anak nyo or kaaway nyo yung parte ng kanilang grupo. At ayan nga, dahil nga may connection. So, malungkot guys kung actually I feel na kapitbahay yung iba sa kanila. So, iba siguro din sa kanila ay kamag-anak nyo. Yung malungkot dito, syempre, kung nasa bahay, baka makita ng mga gamit nyo, diba? At gamitin yun pang kulam sa inyo. So, anyway, yung binabalak nilang gawin is magbigay din siguro ng tao sa iyong buhay na akala mo friend, yung pala ay hindi. Okay, yung pala magnanakaw, pwede rin. Yung pala magka-curse sa inyo ng kung ano-ano. So, we got a chaser here. And it says your chaser in codependent relationship, fear of abandonment issues. So, yung balak nilang gawin is i-abandon mo yung ginagawa mo sa ngayon na work. Kasi nakita mo naman dito sa yung cards dito na yung punteriya nila talaga, yung iwanan mo yung iyong trabaho. Okay? Tapos, gusto ka nila mapag-iwanan with regards sa career. Ayaw ka nila may na-achieve. So, talaga nasa-sense ko talaga dito yung sa throat na energy. Talagang pinupuntriyan nila yon at saka balak nila talagang kulamin yung iyong throat at bigyan ka rin ng sakit. Pero na-sense ko na it will backfire one day. So, we have my angel in either way. We also have the here in either way too. We also have this one in reverse, okay? So, nangyari dito guys, nagpadala yung Panginoon ng anghel sa kanila. At sinabihan sila na wag nilang gagawin itong bagay sa'yo. Pero yung masaklap dito guys, hindi sila nakinig. Kasi first of all, malayo sila sa Panginoon. Okay? Hindi sila yung tipong tao na madasalin. Kung sakali pinapakita nila na madasalin sila and so on, pakita lang yun guys. Kasi nakita mo naman sa reading mo na they're more into cursing. Hindi sila yung madasalin. Next that we have is this abuse in reverse. We also have the dream in reverse. And we also got do your best in reverse. Okay? So, yung gusto nila mangyari talaga, tamaan ka sa iyong health. Okay? Kasi,
With the do your best in reverse, inisip nila na kapag may sakit ka, hindi mo magagawa na maayos yung trabaho mo, lalo na kung may problema ka sa yung throat, hindi mo magagampanan na maayos, diba? Hindi maganda yung kalalabasan na yung boses. So, talagang target nila sirain yung iyong throat at saka yung ayaw nila ma-achieve mo yung iyong goal and dream. So, with the abuse in reverse here, so I feel talaga na may balak din sila na maglagay ng tao sa iyong buhay na may gagawin na masama sa inyo. So, iwasan nyo sa ngayon na mag-open ang door towards new people in your life, okay? At saka, feeling ko rin with the dream in reverse, naglalagay din siguro sila or nagmamanifest sila ng panaginip, okay, sa'yo. Pero with the dream in reverse, ibig sabihin lang nun, wala nangyayaring panaginip. Wala ka nang papanaginipan kung ano man yung minamanifest sila na panaginip mo. Kasi first of all, pinaprotektahan ka ng Panginoon. As you can see here. I feel na gusto kanilang bigyan ng bangungot, okay? Pero hindi yung pinapahintulutan ng Diyos, sa pansin mo naman. So, tinan natin kung ano pang meron. So, suggestion ko lang sa inyo guys, makinig kayo ng Reiki para maalis kung ano man ang ginagawa nila sa inyo. So, I will just put the link down below. Para maalis tong negativity nilalagay sa'yo. At iwasan mo rin daw mag-post sa social media kung ano nangyari sa buhay mo sa ngayon. Kasi, you know, baka naman kulamin nila kung ano man ang nilalagay mo doon. Like yun na gusto mo ng karma reading. Okay, sabi nila, hindi pa daw tamang panahon for the karma reading kasi, to be honest with you, yung ibang energy dito is kinda like plot pa lang guys, okay? Anyway, kung di pa kasi siya nagagawa in reality, paano magkakaroon ng karma, diba? So, karma is for nangyari na. So, tinan natin kung ano yung binabalak nilang gawin. So, balak nilang gawin is magkalat ng chismis about you. At saka, gusto rin nila mangyari na mawalan ka ng pera, mawalan ka ng trabaho, magkaroon ka ng financial struggle or issue. So, with the moon in reverse at saka ito, so gusto talaga nila maging distorted yung iyong buhay. Kung may lover ka man, ayaw ka nila maging lover, gusto ka nila maging single. At saka, with this one, I feel na yung ginagawa nila most likely sa energy na to, feeling ko ito ay kinda like an ill wish, okay, yung ginagawa nila dito, na sana, you know, wala kang karelasyon, sana maging distorted yung buhay mo, ito yung wini-wish nila. But yet with the with the King of Swords being here, I kind of like feel like God is definitely protecting you from whatever ill wishings that they're doing. So meaning lang nun guys, hindi itong matalab si ill wish nila against you. Kasi si God, pinipigilan niya yun. As you can see here. So, I really sense na gusto nyo talaga ng karma, okay? Kasi maybe yung ibang parte. Pero tingnan natin kung may karma reading in case na nangyari na yung iba dito na plot. So, it will just resonate if it happened already, okay? So, let's see. I feel like financial attack and problem and also issue. So, yun nga, speaking of finances. I feel na baliktad na sitwasyon, honestly speaking. Very interesting. I feel like whether they like it or not, they will definitely see you grow.
So, yung karma rin nila guys, yeah, as I told you, they are actually speaking, lies about you, diba, and rumors. So, yung kanilang karma definitely, hindi nila malalaman ang totoo, ang katotohanan. Okay, clouded ang kanilang thoughts. Kasi first of all, this is somebody who chose to be in the dark rather than do the right thing. Kasi nga, first of all, hindi sila nakinig sa Panginoon. Ngayon, whether they like it or not, you will be in a connection. Kasi remember, dun sa isang reading na meron ka with regards sa cards na rin na to, na binabalak nila na sana mawalan ka ng love life, diba? Pero baliktad yung mga ito, yung nabanggit nilang baliktad yung mangyayari na ikakasal ka guys or magkakaroon ka ng connection, mag-i-stay yan. At yung tao mo hindi ka i-betray because first of all, your lover is a loving person. At saka may maswerte or may matagumpay yung iyong love connection, okay? Ang karma ng taong ito, yun nga, lalabas ang katotohanan, lalabas yung kanilang baho. Okay? At maiiyak sila. If yun na yung balak nilang gawin na ilabas sa baho mo, okay? Hindi katotohanan yun. Kasi first of all, yung tanong natin yung cards ko, yung plot nila against you is more likely maglalabas sila ng baho mo, diba? But it's a lie kung ano yung lalabas sila about you. While them on the other hand, yung lalabas is definitely katotohanan. At dahil sa katotohanan na lalabas, sila'y mawawalan ng pera, sila'y mawawalan ng connections, okay? At may iyak sila about it. At baka who knows, lalo ka umangat dahil lumabas yung katotohanan at lumabas yung kanilang baho. So anyway, that's it guys with regards to your reading. So if ever you're interested in spell removal guys, makinig kayo nung Reiki na ilalagay ko yung link. Ito ay makakatulong para maalis kung ano man ang curse na nilalagay sa inyo, tsaka yung bandage, kung ano man yan, na nilagay para hindi kayo umangat. So, anyway, suggestion ko lang, maganda siyang pakinggan pag matutulog kasi may ganito yung effect niya pang patulog, okay? So, yun ang suggestion ko, guys. Para, mawala yung kung ano man ang nilalagay nila sa'yo. So, anyway, also, suggestion ko rin, guys, maligo kayo with salt and water and pray kay God na rin na maalis lahat ang nilagay sa'yo. So, anyway, that's it, guys, and God bless all of you.